Maghuhugas tayo. Papunta sakto? Baka hindi na gawin kasi... Bakit? Hindi ka papabilisan ako. Nang? Papabilisan akong bigas kung pupunta ka. Ay, pwede naman. Maghugas na ako ng pinggan. At saka kailangan ko rin bumili ng bigas doon yung pinabibili na MD. O yan o, bibili ka yung atin, 5 kilo. Bili ako ng 25 kilos. Sige, pupunta na ako. Bye. Hugas tayo ng pinggan. Ito guys, nagkakao dito sa ano eh, sa ibang bansa. Dishwasher. Eh wala eh. Hindi tayo pinalad na makapag-abroad. Kasi ito yung natin eh. Minsan naguguluhan din ako. Sabi na yung... Ba't nga baga hindi ako nakapag-abroad? Kung ako ay nakapag-abroad, mayaman na kami. Baka kami sa abroad na nakatira. Kasi yung mga taga rito sa amin, ano eh. Yung iba doon na nakatira sa Amerika, sa Australia, sa Canada. Doon sila nakatira. Mga taga rito dati yun, mga kapitbahay namin. Sindalala, nasa Australia. Oo nga. Sindanit, si Boss Nip, yung mga kapatid ko sa kanan. Sina Urulpo, sina Mayra. Shout out nga pala sa mga classmate ko dyan. Ingat kayo diyan sa Australia. Alam ko naman nagagabayan kayo lagi ng Panginoon. Basta huwag kayo makakalimot na tumawag sa Kanya. Lahat naman tayo. Wala naman pinipili ang Panginoon. Hindi naman namimili ang Diyos ng Kanyang papantayan o mamahalin. Naalala ko tuloy yung nabasa ko kagabi yung Kalibughang Anak. Sabi mo yung kinuha lahat yung kanyang mana, tapos nilustay. Tapos naubos yung kanyang mga kayamanan, bumalik. Anong ginawa ng ama? Kung yun inyong nabasa. Di ba sa halip na siya pagalitan o magalit, sinalubong siya, siyakap. Siya ay, siya ay pinaghanda pa. Pinaghanda pa siya. Ganon din ang ating Panginoon. Kahit ikaw ay masama, kahit ikaw ay, yayakapin ka niya. Kahit pa marami ka nagawang kasalanan, basta magbalik loob ka sa Panginoon, sasalubungin ka niya, mamahalin ka niya. Gawin niyo po yun. Yung sinasabi ko ngayon at ayun totoo yun. Ayaw niyo na ang maniwala sa akin. Totoo yun. Promise. Kasi iisipin nyo, marami, sama na. Ako yung... Hindi na ako mahal ng Panginoon kasi puro kasalanan ang ginagawa ko. Hindi. Mas lalo kang dapat lumapit sa Panginoon. Kapag ikaw ay nakagawa ng mga ganun, pinagsisisihan mo yun. Kailangan pagsisisihan mo yun. Pagka nagsisi ka, ibig sabihin, hindi mo yung gagawin. Nauunahan lang ako kasi ng tapo. Nauunahan lang ako ng tapo. Lagi iniisip nyo yung iniisip ng ibang tao. Ano yung isipin ninyo? Hindi naman yung iniisip sa inyo, baka kailangan nag-iisip ng ganun, di ba? Pero ganun eh. Alam mo lagi, ikaw lagi pinag-uusapan, ikaw lagi yung pinagkikismisan, pero iniisip lang natin pala yung
Hindi po maganda yun. Huwag tayo mag-isip sa kapwa natin ang hindi maganda. Laging nakalagay nga sa Bible, love your enemy. Mahalin mo ang iyong kapwa o mahalin mo ang iyong, may nakalagay pa nga ron, mahalin mo ang kagalit mo eh. Diba? Pero nakalagay dun sa utos na yun, mahalin mo ang iyong kapwa ng higit o tulad ng iyong sarili. Pandalwa yun, ang una ay ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng iyong buong puso, ng iyong buong isip. As pangalawa yun. Tapos siguro pwede na natin, para sa akin, yung sumunod yung mahalin mo yung magulang. Utos din yun. Pero yun ay pantatlo. Kasi may nakita ko, dalawa lang. Gawin natin tatlo. Mahalin mo yung magulang. Hanggat nabubuhay pa. Eh kailan pa pag namatay na? Useless. Wala na. Di ba na mararamdaman ng magulang mo yun, yung pagmamahal, pagpatay na. Kaya hanggat buhay ang magulang nyo, mahalin nyo, ipakita ninyo na sila ay mahalaga sa inyo. Lalo na kung nag-iisa ang magulang nyo, di dapat mas lalo nyo silang pakitaan ng pagmamahal. Nakalagay din naman yung sa Bible. Ang inyong tulungan ay yung mga balot. No, yung mga wala nang asawa. Mga balot, yung nakalagay doon. Alright, gano'n lang kabilis ang ating paglilinis dahil tayo ay pupunta pa. Nagagalit ang asawa ko pagka madumi. Kailangan malinis, guys. Galit yun sa madumi. Kaya kailangan malinis tayo pagkaluto. Oh, may nakalimutan pa isa, guys. Talaga naman. Alright, finish or not finish, pass your paper.